Andito pa rin tayo sa Visayas State University at kahapon nag-umpisa tayo ng feature story natin about root crop fiesta. Itong araw na to pag-aaralan natin yung iba-ibang root crops kagaya ng cassava, sweet potato, taro, and ube. Isa-isahin po natin yan. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ako pala ay si William A. Cruz. William? Yes, sir. Ano po ang designation nyo, Sir William? Ako po ay isang Science Research Assistant or plant breeder specifically sa cassava po. Ba't hindi pala kasama natin? Plant breeder, ha? Scientist. Okay. Sir William, ang pag-uusapan natin ngayon ay cassava. Pero hindi lang basta-basta cassava kagaya ng mga naunang na-feature natin. Kasi mga naunang na-feature natin ay farmer-based, kumbaga. No? Sila na yung nagpo-propagate para sa food production, ganyan. Na-feature natin si Dr. ng Florida Blanca. Ang kanya ay production ng food. At the same time, nagpo-produce din siya ng mga cuttings na ipopropagate din ng mga ibang mga farmers. But this time, mag-uumpisa tayo sa umpisang-umpisa ng cassava farming, which is doon sa germplasm collection. Germplasm. Okay, Sir William, when you say germplasm, anong ibig sabihin? Germplasm is ito yung mga collection ng different lines or iba't ibang mga klase-klase mga cassava from local, from national, then also international. Imagine niyo po pati mga varieties ng cassava na international ay makikita natin dito sa Visayas State University. Okay, puntahan natin, pasukin natin. National Center for Root Crops. National Center for Root Crops. Ang VSU for root crops dito sa Pilipinas. Kaya hindi mo nakapagtaka na lahat ng klase ng root crops kahit sa cassava ay nandito po lahat. Ilan po ang varieties na mayroon tayo dito Actually, sa Visca? For clarification, sir, ito yung common na misconception. Okay. Yung variety tsaka accession. Kasi when we talk about when we talk about variety, sir, ito yung mga cassava na dumadaan sa series of selection process. Yes. Selection prior process. siya maging variety. Isang variety. Dapat ma-approve muna siya sa INSEC. So ngayon, we have 48 INSEC registered varieties. Okay. So kung tatawagin natin siyang variety, dapat approved by the National Seed Industry Council. Okay. So sa germplasm natin, we have 48 INSEC registered variety and the rest are lines and accessions. Accessions is yung mga hindi na-approve or mga promising lines sila pero may mga characteristics sila na pwede nating gawin sa breeding. Okay, so ito, kumbaga, in layman's term, ito yung mga pwedeng parents na i-breed mo siya pag-asawahin para to come up with a variety na talagang gagamitin na ng mga farmers natin. Kumbaga, ang germplasm is doon tayo mag-select ng mga parent stock. Ng parent stocks, okay. Kumbaga, sa germplasm, doon tayo mag-select. Mag-select tayo ng parent stock, then we do set up for breeding. Yung parent stock ang i-breed mo? Yes, sir. To come up with a new breed variety? Hindi muna variety. Kumbaga, F1 muna. F1 muna. First filial generation. Or hybrid. Hybrid. And then from F1 to variety ma-approve na sa INSEC. Grabe, no? Sobrang madami yung dadaanan niya. So yung simpleng cassava na nakikita natin sa farmers level maraming pinagdaanan yon bago siya makarating doon. Okay, ano ang discussion natin doon sa germplasm? Yung importansya ng germplasm para ma-create tayo ng isang variety. Okay. Sige po. Paano yan, sir?
Pwede ba nating ipakita yung iba-ibang, may papakita ba tayo? So ganito, ito yung you can observe iba-iba yung mga morphological characteristic o yung mga physical na characteristic ng kasaba. Kung makita nyo, kung ito medyo branchy siya. Ito? Branchy. Kumbaga, ito ay mga accession pa, mga lines. Accession pa to. Iba yung characteristic niya, medyo whitish yung yung body niya, then yung dahon niya is medyo dark green. So dito naman, kung titingnan natin, so isang accession to. Isang accession. Okay. So sa dito naman, ito yung iba namang klase ng kasaba. Okay. Ito ay kumbaga tinatawag itong late branching kasi you can observe straight yung from body niya to the top. Hanggang taas. Hanggang taas. So, iba din ito. Di ba? Kung ma-observe nyo, yung body niya medyo greenish, dito whitish, then yung stalk niya is medyo malalaki. Pero same age lang to sila, same age lang. Ito, pakita natin. So, ito yung kanina, ito yung isang accession. Ang explanation kanina, ma-branch siya, no? Yes, branch. So tingnan mo, so automatic to, nagba-branch siya, hindi dahil pinutol siya. Hindi sir, characteristic talaga. Talagang magba-branch siya. Okay. Tapos pagdating dito, magba-branch na naman siya, oh. Yes, sir. Kaya branchy siya. Ito, ayan, oh, may tatlo na naman dito. From the tatlo dito, then nag-branch siya ulit dito. Compared dito sa kabila, yung sinasabi ni Sir William dyan, ito ay dire-diretso lang siya, oh. Yes. So, kung sa breeding, sir, ganito ang mangyayari. Pag kasi yung kasaba is may iba't iba siyang karakteristik. Okay. So, yung nakita natin first is yung may branchy siya. It means these lines can bear fruit or can bear flower at the lower elevation. So mamumulak to sa lower elevation. Pagdating ng certain time, kung mag-select na tayo ng parent stock sa breeding natin, yung mga characteristic na branching, early branching, pwede natin tong i-breed sa lower elevation. Okay. Kasi ang kasaba, may dalawang klase ng kasaba. Most likely, yung mga erect, pag ganito, ito. Pang-highland. Ang ginagawa natin sa breeding para ma-induce yung flower niya sa high elevation o sa highland. Okay. So, one of the consideration din sa breeding natin is yung pagka-branchy niya. So, kung mag-select tayo ng parents na medyo branchy, sa lower elevation natin siya gagawin. Okay. Let's say for example, specific na probinsya. Let's say for example, Pangasinan. Alam naman natin doon na maluluwang yung area pero doon sa lowland. Okay. So kung may specific kang gusto na i-produce na variety na suited for lowland, ito ngayon yung gagamitin mong parent. Yes sir, yes sir. Kasi useless yung breeding natin pag hindi siya mag-induce ng flower. Kasi yung flower ng kasaba, yun ang magpo-produce ng seeds, which is yun ang sooner na maging F1 generation or maging hybrid na i-select natin for variety. So ang pinag-uusapan natin ay hindi pa yung variety na gagamitin ng farmer, but yung gagawin pa lang na F1. Yes sir. Okay, sige. So ito naman, ang characteristic nito naman ay para sa mga medyo mas higher elevation. Yes sir, yung mga medyo matataas yung from above sea level nila. Okay. So, yun yung mga importante doon sa consideration doon sa breeding. Aside from elevation, okay, upland or lowland, any other characteristics na binabantayan, consideration doon sa pagbe-breed ng bagong halaman? So ganito, meron tayong mga criteria para gawin natin isang breeding parent material sa breeding natin ang isang lines or variety. So dapat talaga market kumbaga i-fit natin kung ano yung needs ng market. Okay, let's say for example, ano bang hinahanap ng market? Madami
Yung tubers. Maglaman. Yung laman. Or masarap. Tama, tama. Or hindi basta-basta nasisira para pag dinala sa market, malayo man yung market, pagdating niya doon, hindi siya sira. Kasi sabi ng iba, yung kasaba is nakakalason dahil yun sa HCN content. So, Okay. iba't ibang klase ng kasaba is may iba't iba din siyang level ng HCN content. Okay. So, identify nyo rin ano yung mataas at Yes, mababa yes. yung content. So, meron tayong ranges para matawag natin siyang low, medium, and high. Okay. So, kung sa research natin, ginagawa natin is through Pickrick method. So, if yung acidity niya or yung pH niya is from 1 to 3, it is considered as low. Low. Then, so kung low, good for food siya. Okay. Kumbaga, kainin ng mga tao yung portable food, Okay. like Lacanwan, yung sa UP. Maganda siya for food kasi low yung HCN content niya. Okay. Then yung medium naman, ranges from 4 to 6. 6. Which is good for food pa din. Pa rin. Pero pag range na from 7 to 9, ito yung medyo mataas na. Consider as high. So, kung nandito tayo sa field or sa farmer level, para naman natin, kasi walang laboratory doon, para naman natin na may mga basihan tayo na mataas yung HCN tsaka low ang HCN, pwede natin siyang, kumbaga, i-taste natin yung tuber niya, Sir Buddy. Kung medyo mapakla o mapait, it means mataas yung HCN content niya. Hindi ka naman mamamatay. Hindi naman. Hindi naman totally kakainin. Kung iti-taste lang natin. Okay. Balikan ko lang yung sinabi mo na pag mababa ay for food. Yes. Ito ba yung for table food? Yes, table food. Table food. Yung pwede nilang lagain, kainin agad. Okay. Ano yung ginagamit for processing? Most likely sa processing yung high Yung starch, high yung HCN is yung pang-processing or for feed. Pwede siya For pang-processing. for feed consumption na para Pwede sa siya animals. sa feed consumption. Para sa high. Yes. Pero yung meat, ano yung pang pinapaprocess? Pwede actually yung meat is pwede siya sa for table food and for processing also. For also processing. Also yung high pwede siya sa processing kasi yung HCN content natin is highly volatile siya. So it means we do processing like yung pinipigaan na sila or ipaprocess natin sila through heat. Nawawala. Nawawala yung ibig sabihin kailangan lutuin. Yes. Yung mga high. So, yung mga ginagawang cassava cake, safe na yan. Kasi Safe, walang dumaan na yan problema. sa processing nga, kagaya ng pinipiga Yes. or linuluto. Pero gaano ka-importante yon doon sa breeding, yung alam mo na low, mid, or high yung cyanic acid. Acid, ayan. So, gaano ka-importante yon na dapat alam mo yon yung high, mid, or low? Kung sa breeding naman, importante na malalaman natin kasi dapat may mga specific characteristics sila na magre-range talaga. Dapat kung target natin is for low, dapat yung parent material natin is all low. Kasi para mas assured tayo na talagang yung offspring nila is talaga magmamana sa parents. Okay, makakapagpakita ba tayo ng mga ano natin, germplasm natin na high, low, or mid? Ito sir, Ito yung Lacanwan. Lacanwan to? Okay. It was produced sa UP. UP Los Baños? Yes, UP Los Baños. Ito yung gamit ni Dr. Torno? Ito yung you can observe na medyo brownish to reddish yung so itong Lacanwan is renowned as good for food kasi mataas to low yung HCN content. Isa sa mga basis natin na malalaman natin yung color ng tuber ng cassava is yung stem nila. Pag most likely medyo reddish. Yung tubers nila, yung unod nila is reddish din. Hindi, yung yellow. Yung yellow. Yung yellow. Kasi may dalawang klase ng tubers, yung yellow and white. Okay, so ang lakan is yellow. Yellow. Okay, ano naman yung white? Ito sir. Ito yung mga ito yung mga genotypes natin na
soon magiging variety to pag maka-approve sa insect. So ito yung white naman. Yes. Pero parehas sila low HN. HEN. Low din parehas. Ito, high ito. Medyo mid to, sir. Mid to. Mid to. Okay. So ito po ay kung yung lahan is yellow, yung tuber, ito naman ay whitish. White. Yes. But ito ay part pa rin siya ng germplasm. Ito yung gagamitin to produce new variety. Yes, Most likely ay gusto rin nating maging white. Yes, ang tuber. Tubers niya. Okay, tubers niya. At parehas ito, yung lakan at itong dinidiscuss natin ngayon na germplasm ay parehas sila na nasa low to mid HCN, sir. HCN. Okay. Aside from the acid content, ano pa ang mga considerations sa breeding? We also consider the level sa starch content nila, sir. Starch content. Kasi may mga most likely yung consumption natin dito sa Pilipinas is most likely can be subdivided in two major areas. Okay. Number one is almost 57% is from yung mga processing, kumbaga ganon. Then the rest is for food. Like for example sa Southern Mindanao, cassava is one of their staple food, or kumbaga most likely sa pagkain nila, substitute sa rice kasi yung mga cereal nila is hindi masyadong maganda yung tubo sa Southern Mindanao. Kaya sa consumption mataas doon sa Southern Mindanao ang cassava for staple food. Gaano ka-importante yung mini-measure natin yung starch content? So pag pang table food dapat mataas yung starch content, ganun ba? Hindi, sir. Okay din yun, sir. Isa sa mga basis din natin yun kasi pag kumbaga kung mataas yung starch content, maganda yung texture ng pagkakainin natin, medyo malapot-lapot. Ayun ang isa sa mga basis na mataas yung starch content kapag kainin natin. Pero sa industrial use, like sa flour, importante talaga yung kuan. Kasi cassava is one of the major source of starch. Flour in the country. So, kasi growing yung industry natin sa flour. So, kaya nagpo-produce tayo ng mga variety na mataas yung starch content para ma-meet up natin yung mga needs ng industry. Okay. So, yun. So, kung ang variety na i-develop ay for flour, ang purpose, pang-process siya, dapat yung parent stock mo, maghahanap ka talaga na mataas din yung starch content. Yes. Ayun. So, kung pagkain naman, at gusto nung kumakain ay medyo malakit-lakit yung kinakain niya na cassava, yun din. Consideration din na dapat ang gagawing parents ay manggagaling din sa ang characteristic niya ay mataas yung starch. Yes. Okay. So, ganun yan. Sa breeding process, i-eliminate na natin kung hindi maganda yung starch content, wag na natin siyang gagamitin. Yes, sir. Okay. So, aside from the starch content, ano pa? Kumbaga sa for feed, yung sa mga industrial use, like isa sa mga big player natin sa feeds is yung San Miguel. San Miguel. Yes. Most likely, yung mga ingredients sa feeds nila is cassava base sila. So, kung sa cassava naman for feeds, dapat talaga yung kumbaga mataas yung dry matter content para mataas yung recovery nila. Dry matter? Yes. May dry matter. Ibig sabihin hindi basa? Hindi basa, tama. Yun ang need ng mga for industrial sa feeds. Hindi basa, tsaka malalaki yung tubers nila. Kaya most likely yung mga mataas yung HCN, sila yung malalaki yung mga tubers. Kaya walang problema naman for San Miguel. Basta importante sa kanila, mataas yung dry matter for the dry recovery. Matter. So, pag pre-process nila, mas marami silang marirecover. Okay. Pero pag food, mas wet ba? Ganon? Yes. Pag food processing, mas wet. Pero pag feeds, mas dry. Mas dry. Mas taas yung dry matter. Okay. How about yung taste? Gusto mo masarap?
kung gusto mo masarap talaga kung sa table food is yung sinasabi natin low HCN para hindi mapakla, medyo Hindi matamis-tamis. Then yung starch content nila yung mataas. Mataas din, para malagkit. Malagkit. Matamis, malagkit. Oo. Okay. So, ano pa ang mga considerations? How about yung yung na-mention ko kanina, yung pag-travel para pagdating doon sa market hindi siya nangitim kaagad. For now, wala pa tayong mga specific na varieties na na-create ng ganon. It will do sa post-harvest na lang ng mga techniques. Doon na lang Doon tayo. ayusin. Yung mga practices na lang natin sa tubers, sa post-harvest, doon natin ayusin. Like, kung gusto natin i-travel yung tubers, dapat hindi masyadong maraming mga sugat. Iwasan masugatan during harvest. Dapat hindi na-expose yung white portion, Yes, hindi tama. nasusugat. Yung flesh. Yung flesh hindi nasusugat, yung skin hindi nasisira para ma-protect natin yung shelf life niya na hindi masira pagdating doon sa market. Anything else na ano yung mga ganon na dapat alam ng mga farmers natin? Isa din sa mga consideration natin sa pag-create ng isang variety is yung morphological characteristic or yung physical characteristic ng kasaba. Okay. Kasi most likely sa mga sa mga farmer level, dapat importante din na i-consider natin yung characteristic ng isang kasaba. Kasi for example, sa malalaking mga plantation, dapat yung pag-weeding, yung cultural management is dapat sang-ayon din sa isang variety na easy lang ang pag-manage. For example, yung mga variety or mga lines na medyo branchy siya. So, possibly during sa series of selection namin is i-disregard namin siya. Kasi pag branchy sa early branchy naman, ang problema naman nun is during sa management. Kasi mahirap ipasok. Yung mga farm implements. Yes, mga farm implements natin, mahirap ipasok. Kumbaga, ang sa labor cost natin, doon tayo matatalo. Tataas yung kaya most likely you can observe yung mga kasaba natin is erect dito. Ito yung mga na-select na medyo erect siya para yung mas madali at less yung makaless tayo sa manpower. So ayan, ang dami nating natutunan tong araw na to, no, na doon sa breeding ay hindi basta-basta. Ang dami nilang considerations mula doon sa para hindi mahirapan ang farmers, doon sa cultural management, para doon sa masarap yung kasaba, para doon sa kung pang feeds, meron din siyang sariling requirement para yung mga milling companies ay hindi sila malugi dahil mataas yung recovery nila. Yes. So ang daming considerations, no? At doon lahat nakukuha yan doon sa breeding. Yes, sir. Sa breeding. Kaya importante talaga ang breeding na kasi we can observe naman na yung environment natin is changing tayo. Kaya isa din yun pati yun for climate change din. Dapat for adaptability. Adaptability kasi rin. yung mga naunang variety na na-approve last 1980s, iba yung adaptability nila sa climate natin na yun. Kaya isa din yun sa mga consideration na dapat well adapted ang mga new lines natin o variety para hindi malulugi yung mga player natin o mga farmers, producers. Ganon ang isa din sa consideration. So ang trabaho nyo hindi tumitigil? Yes, continuous. Tuloy-tuloy. Kaya ang breeding talaga, sir, is tuloy-tuloy talaga siya. Walang gano'n na dito na lang tayo kasi na-produce continuous siya. Continuous siya. Oo. So from the market requirement to climate, and even for pests and diseases. Yes, tama? Meron tayo, sir, yung mga tolerant din kasi meron kasi yung mga pests and diseases natin nag-evolve din. Nag-evolve din sila. May mga resistance na sila. Kaya gagawa tayo din ng mga variety na mga can tolerate sa mga pests and diseases. So yung mga varieties na sobrang productive nung 80s ay ngayon ay hindi na siya productive because yung mga pests and diseases nag-evolve. 'Di ba? So kailangan niyo na naman mag-introduce ng bagong variety. Yes, sir. Na resistant na naman siya doon sa mga pests and diseases na yan. Okay.
And it's the same with climate. Tama, sir. Okay. And it's the same also doon sa requirement ng buyers, no? Kailangan mas madami ngayon mag-tuber, ganyan. Importante talaga na market-driven din tayo kasi useless yung research natin or bidding kung hindi naman talaga mababuy out sa market. Kung dapat kumbaga ma-supplyan talaga natin ang need ng mga market natin. Dahil kayo yung national center, no? Yes, sir. For Casaba. Ilan po ang collections nyo dito sa VSU? We have around 370 collections of cassava from local, national, and also international. Okay. 370. Yes, kaya madami talaga yung ito cassava. Ngayon yung mga pinag-aaralan nyo na pinag-aasa-asawa para makagawa kayo ng bagong breed. Yes, doon kami nagsiselect ng mga parents. Ng parents. Okay. 370. Yes. Hanggang international yan. Yes. So, ibig sabihin, pati yung mga nanggaling sa ibang countries na cassava producing countries. Yes, like Thailand. Like Thailand. Indonesia, Malaysia, or Africa. Meron tayo doon, sir. Nandito lahat yan? Yes, sir. Meron. Wow. Ganun katindi. Importante talaga, sir, na kumbaga the more na mas madami yung collection natin is the more na mas importante sa breeding natin para kumbaga mas madami tayong mga option kasi as we discussed kanina madami tayong i-consider na mga characteristic. So kung madami tayong i-consider na characteristic, madami din yung mga parent material na needed natin. So let's say for example, yung isang cassava dyan na part ng germplasm ninyo ay pangit ang itsura, let's say mabranchy siya, 'di ba? Pero pala maganda pala yung tuber. Yes. So kailangan siya pa rin i-retain diyan kasi kung ang kailangan mo ay tuber niya, then pwede mo siyang gamitin. Tama sir, tama. Kasi every line sa cassava is may mga strength siya. Kumbaga kung meron siyang mga weaknesses like yung sinasabi mo, sir, we don't know the other part na magagamitan din natin like yung tubers, yung resistant niya. Pwede natin siyang magagamit, i-improve, kumbaga i-combine sa other parents. And another example, let's say for example, ang payat-payat niya pero pala resistant siya sa sakit. Tama. Yan. So, pwede mo pa rin siyang, kaya hindi pwedeng may mawala dyan. Tama, dapat talaga i-retain lahat. Talaga. Every time, and then lagi yung tinatanim yan. Yes, actually, we have a practices. Meron tayong practices dito sa field root crops na every 2 years, yung germplasm natin is iti-transfer natin into different area. Kasi kung hindi natin i-transfer, yung pest and diseases load nila, kumbaga, dadami yung tama doon. Para naman for protection sa germplasm natin, dapat ita-transfer natin. So, let's say for example, itong mga nakatayo ngayon dito, nakatanim dito, in 2 years time, hindi na to dito nakatanim? Hindi na. Separate siya para yung mga pest and diseases is makukontrol natin. Kasi meron din tayong mga soil-borne diseases. Yun yung common na sakit. Kaya dapat ita-transfer natin sa area. Then crop rotation. Importante din talaga yung crop rotation. So aside from crop rotation na part ng management para ma-protect nyo yung collections ninyo, any other practices na ginagawa ninyo para ma-retain nyo, para hindi mawala yung mga germplasm? Para i-keep siya, yung isang germplasm, kasi syempre halaman siya. Ang halaman, lalaki, magmamature, mamamatay. Yes. So, paano mo yun i-keep na the same germplasm ang nasa'yo despite na namatay na yung original plant? Kaya yun ang sinasabi ko na every 2 years magta-transfer tayo para magre-regenerate yung bagong planting material nila. At saka kung makikita natin sa field na medyo low na yung population nila, meron tayong tinatawag na rescue. Kumbaga, kinakat natin sila, then nilalagay sa pot para ma-maintain natin yung population nila.
So ang pag-maintain ay using the cuttings or the flowers, the fruits? Hindi yung fruits kasi kung fruits hindi na yun prototype. Magbabago yung characteristic niya. Kasi dumaan yan sa cross-pollination. Yes. So sa cuttings talaga ang talaga. pag-maintain ng germplasm. Yes, cuttings. Okay, naintindihan ko siya. meron tayong dalawang klase sa germplasm para for clarification. Okay. Meron tayong tinatawag na excito. Excito means in the field. In the field. So ito yung mga excito. Ito yung mga nakikita natin, excito germplasm to. Okay. Kasi ito yung nasa field talaga. When we need planting material, we can immediately cut or kuha dito. Meron din tayong tawag nga in situ, kumbaga yung nasa laboratory. Tissue culture. Tissue culture. Laboratory. So yung let's say yung part of the plant, probably the cuttings then, or yun yung nandun sa laboratory? Yes, actually meron yung yung mga active meristematic cell, kinukuha nila, nilalagay sa tissue culture, then yun ang kinikip? Yun ang mini-maintain. Okay. So pag kailangan mo ng bago, kuha ka lang dun sa tube? Yes, sir. So ang naka-advantage naman sa difference from excito or in the field or in the in situ, ang dito naman sa field is marami tayong challenges kasi meron tayong mga abiotic and biotic factors which is exposed siya talaga. Exposed talaga, hindi natin makokontrol yung iba. Kaya maraming mga challenges kung sa field, pero na-advantage naman kung dito sa field, when we need planting material, andyan siya kaagad. Yung mga makikita natin yung during selection, yung characteristics niya nakikita mo. Nakikita talaga. Ang advantage naman dun sa tissue culture in situ is mas safe siya from pest and diseases or any. We can makontrol natin yung mga possibly na mga major problems like dito sa field. And importante din dun sa in situ is pest and disease free talaga siya. Free. Pero kung process of breeding ka na, kailangan mo munang i-grow yun. Kailangan mo munang makita na tumubo yung plant para makita mo yung characteristics niya. Tama, sir. Ayan. But, safe siya kasi siguradong hindi mawawala yung germplasm mo kasi nandun lang siya sa tissue. Yes. Okay. Prior na maging isang registered breed siya, dapat ma-approve muna siya sa National Seed Industry Council. So, meron siyang series of process. Hindi basta-basta na kapag nag-produce tayo ng seed from breeding, matatawag natin silang variety. Hindi ganon. Meron tayong protocol na sinusunod. Like for example, we have selection process. Kumbaga magkakakaling tayo. For example, sa first selection process natin, meron tayong 1,000 na mga hybrids. So during sa 1,000 na hybrids, kung ano talaga yung pinaka-ideal natin na kasaba or yung objective natin ma-hit, ikakal natin yung parang lampas na sa objective natin or target. Then after several process like five process na selection, ma-select na natin yung the best. Then after the best, kasi bias naman pag sa isang lugar na lang natin itatanim kasi we don't know, baka dito sa area natin favorable yung condition. Yung pala sa iba, pag tinanim mo doon, hindi siya magpe-perform. Tama. Kasi may mga crops na ganon. So, para naman makita talaga natin ang performance na maganda siya sa overall sa Pilipinas, baka kung magbigay na tayo sa somewhere in Mindanao area, baka pangit yung performance. So, meron tayong tinatawag na cooperative station. Kumbaga, multi-location ang ginagawa natin. Kumbaga, yung mga na-select na promising lines dito sa BSU. So, ikakalat nyo yun ngayon sa iba-ibang centers. Yes, ikakalat natin we have sa in-city natin, we have 12 cooperating station from Luzon to Mindanao. So yung 12 na cooperating station, ikakalat natin yung mga planting material nila. Then kumbaga i-average natin ang performance, kung ano talaga ang national performance siya bago siya
maging isang variety. Okay, lilinawin ko lang po, no. Lately ko lang din nalaman yan na sa buong Pilipinas, maraming state universities, no, na may kanya-kanyang research sila. Pero sa isang particular crop or isang commodity, mayroon tinatawag na national center. National Cooperative Testing. Yeah. So, for the case of root crops, ang national center natin is field root crops. Field root crops, okay. Yung Philippine Root Crops Center, yes, ay nakabase dito sa Visayas State University. Okay. So, siya yung nag-spearhead ng research as far as cassava is concerned. Yes. Yung sinasabi ni Sir William, yung naging research nila dito para maging ganap siya or maging legit na breed, ikakalat nila ngayon yan sa iba-ibang centers na nakalocate naman sa iba-ibang state universities. Yes. So doon sila ngayon magkakandak ng continuation ng research to prove yung effectiveness or yung performance ng isang crop. So, i-report nila yung result nun, yung mga data nila, ibabalik nila dito sa field root crops, dito sa Visayas State University. Kumbaga nakuha natin yung mga data from different cooperating station. Yung data natin is ipe-present natin sa National Seed Industry Council. Kumbaga may board pa din. May board pa. Hindi talaga yung center ang maka-decide kung pwede na siya maging variety. May board talaga na talagang ito pwede na to. So, but si center ang magsasubmit na sa board. Yes. Then si board ngayon ang mag-a-approve. Yes. Pag na-approve yan, yun na yan. Magkakaroon na siya ng pangalan. Yes. Ito na yung bagong variety. Yes. Ito na ngayon yung ilalabas sa buong Pilipinas para i-commercialize at gamitin naman ng mga farmers for production. Kaya it will take from breeding to para maging isang variety, it will take a time like 5 to 10 years. 5 to 10 years. Imagine that, no? Imagine. Grabe yung research. Medyo matagal-tagal talaga. So by the time na linabas nila yung variety na yon, may susunod na naman yan kasi continuous yung research nila. Yes, continuous. Because of the adaptation doon sa changes sa climate, sa need ng market, and need ng farmers. Tama na. Grabe yung research in each commodity, in each crop. May specific na national center, may mga specific na mga state universities na gumagawa ng research na yon. Yes. At syempre yan, lahat yan ay tinutulungan naman ni DOST Picard. Yes, Sila tama, naman ang nagpupondo ng mga research na yan. Yes, sir. Okay, so final word, William. Itong video na to is makatulong sa mga industry natin or sa mga farmers natin na nag-grow ng cassava. At yung mga planting materials na galing sa asexual propagation, saan po nila mabibili yun or sino ang namimigay nun para sa mga farmers natin? So sa mga farmers na mga interested na maka-avail sa mga planting material, dapat talaga doon tayo sa mga legit ng mga cooperating stations like the UP, the Philippine Root Crops, ganon. Hindi yung basta kukuha na lang tayo sa ibang farmers. Dapat talaga legit talaga, ng mga nursery. Trusted talaga. Like sa private sector, na-mention ni Sir William yung sa part ng government, no? Yung Philippine Root Crop Center, UP Los Baños, ganyan, and other state universities. Sa private sector naman, andyan naman sila Dr. Torno, yes, Dr. Richard Torno, na meron din siyang sariling nursery, yes, na nagpo-propagate siya ng mga planting material na gagamitin naman ng mga farmers. Yung certified sa BPI. Certified sa BPI. Yeah. Importante yon na certified ng BPI para hindi ho tayo mabudol. Bibili ka ng planting material tapos hindi mag-perform kagaya ng inyong ine-expect. Yes. Kasi nabudol ka pala. Yan. Okay, Sir William, thank you so much. Thank you, sir. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.